Ginugunita ngayong buwan ang Project Watch o We Advocate Time Consciousness and Honesty Month. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Time check, 12:15 p.m. Pero mas maaga pa raw dyan ang pumasok sa trabaho ang sales associate na si Jeffrey. Naka-flexi time daw siya. Kapag ako nauna na dito, nasa office na ako, sila natutulog pa, mas productive ako. Kasi mas marami na akong nagawa, mas marami na akong natapos kumpara dun sa huling pumasok. Ayaw niya raw nang nalilate dahil ang kada segundo mahalaga para sa kanya. Pero marami na ring pagkakataon na kahit ano pang gawin. Pumulas man ng mas maaga sa alas 4 at habulin ang biyahe mo. Kahit pa kumaripas ng takbo, late pa rin ang bagsak mo. Minsan po sa traffic or may emergency sa bahay, ganun. Na minsan ay dahilan or cause. Kaya sila nalalate. Ako po talaga, sobrang bagal ko pong kumilos. Tsaka yun naman po, hindi ko po naiiwasan na sobrang tagal po sa biyahe. Kaya ang tinatawag na Filipino time na ikabit na sa pagiging late. Pero lagi nga bang late ang mga Pinoy? Ayon sa isang cultural anthropology professor, wala naman daw talagang Filipino time. We are an honest group of people. We have a lot of respect for our fellows, to other people's time. Ang Pinoy naturally time conscious nga raw yan. Maaring naman na raw ang pag-delay ng oras sa mga Kastila. Yung mga Kastila, they show themselves as the masters. Para nga nangyari ngayon, ang mga Pilipino ngayon, dahil nga siyempre master ka, siyempre VIP treatment. So, for example, a party would not start hanggat wala ang VIP. Anyari? Bakit halos isang oras naghintay sina Saiki sa kaibigan nila sa dapat sanay alas 11 ng umaga ang usapan nila? Naiintindihan naman po namin gawa po ng malayo pa po siya, tanawan pa po. Tapos lipa lang naman po kami. Tuwing buwan ng Hunyo, ginugunita ang Project Watch o We Advocate Time Consciousness and Honesty Month. Hinihikayat ng DILG, DepEd at Office of the President ang mga Pilipino sa pagsunod sa time management at pagpapahalaga sa oras ng iba. Hindi raw ang terribleng traffic o masamang panahon ang mag-a-adjust sa atin. Dapat daw matutunan ng disiplina at kurtesiya sa ibang tao kapag may time. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.